Ayan. Yung buyer natin from Kamiling. Hey bro, thank you. Hi guys, good morning. So kung mapapansin niyo madilim pa and kagagising lang natin. So meron kasi tayong buyer ng kambing at titignan tong mga for sale natin. Kaya maaga tayo ngayon. So itong iba dito i-out natin dahil nga medyo marami sila. Nililimit muna natin dito sa ating kulungan dahil magsa-summer. Kailangan medyo konti lang yung ating alaga. At syempre itong mga anak ng iba, ng anak na kasi mga ano to, mga puro bulog yung iba. Papakita natin. So guys, medyo madilim pa. Ito yung first batch na anak. Ito possible na ibenta natin itong black na bulog, pero ito maiwan. And ito pa yung iba ng anak. Sorry guys, madilim pa kasi. Time check natin is 5:30 in the morning. Lamok. Yan. Ito yung dalawang anak doon, itim. Anak na sila. Ito dappled pala to. Dappled. Yan. Panibagong dappled tayo. Tapos dito sa kabila, ayan, triplets. Anak nung ating inahin. Triplets, dalawang babae, isang lalaki. So maganda rin, no? Ayan, madako tayo rito sa kabila. So ayun, opsan na. Hindi pa tayo napaglinis, sobrang aga pa, madumi pa tong kulungan. Ayun, si bulog dapol for sale yan. Tapos ito puti for sale natin yan, isang inahin. Ito hindi natin for sale. So nanganak na rin pala si Mikmik. Anak niya bulog na naman. So bulog ang anak ni Mikmik, first time lang naman eh. Pero guys, ito, tingnan niyo yung anak ni Ilong. Ayun sa Ilong. So, hiwa-hiwalay muna sila dahil nga halos magkakasunod yung panganganak nila. Nag-start this January nga. So, yun yung mga due date nila. Sunod-sunod yung panganganak. Ito yung anak niya, oh. Ganda, oh. Bale, purebred na puwang. Ba't tinawag na purebred? Both parents purebred. Tapos, ayan, oh, laki. Laki ng anak, ganda. Tignan pagkaka-combine ng kanyang kulay. May black, may brown. Tapos ang tatas ng paa. Tapos yung tatay. Medyo madilim pa. Mamayang maliwanag, pakita natin lahat guys. So, yan, bawas nga tayo. Mga siguro 5 heads. Bilang natin. Ito, try natin ibenta mamaya. Kasi may pupunta rito eh. 1, 2. Itong black na to kasi ano yan, naka-prepare na yan para panghanda. So exclude na yan. 1, 2. So bilangin natin. Ito 3. Pangbenta 3. Sama yung anak. So pa iba. So 4, 4 lang. Ito F1 Anglo na bulugan. Ganda rin, no? Diba? So yan lang muna ang pambenta natin, 4. Dahil nga hindi na tayo pwedeng mag-out ng sobrang dami kasi walang matitira sa atin. Tapos may isa pa pala tayong dinapakita. Ito, maganda yung anak na ito. Dappled ulit. Ay, nakapatong doon, oh, sa ibabaw. Teka, open natin ang ating kulungan. Pasensya na guys, medyo madumi pa itong kulungan natin dahil halos kakagaling lang din natin sa... sorry. Stay, tabi. Tabi. Si Mikmik. Kapapanganak kahapon daw. Ayan, anak niya, oh. Ayan. Anak nitong F1 natin na Anglo na dumalaga dati. So, tignan nyo naman ang anak. Oh, napaganda. Tapos babae pa to.
Laki oh. Feeling ko hornless na naman to kasi itong nanay niya. Hornless yan, inborn. Itong mga nabili natin before, ito 1, 2, hornless yung mga nilalabas niyan. Problema lang sa last na anak nito, namatay, sayang, babae rin sana yun. So ayan. Ito yung for sale natin. So yan guys, habang hinihintay natin yung buyer natin, magkape muna tayo sa loob. So balikan ko kayo mamaya. And ayan nga, gising na sila itong malaga natin. Usually ang ano nito, ang bangon ng mga to is 7 AM, ganyan. Medyo ano na sila, paiyak na sila noon, naghihingi na sila ng pagkain. So yun. Guys, di pa pala natin napakita to, hindi pa nanganganak to. So possible maging maganda rin yung mga anak niya kasi nga ito na-stud din to ulit ni Tenga. And brown na yan. Maganda rin na yung anak ng mga yan eh. Yan, basta yung lahing yan. 1, 2, 3. Kaso nga to, i-out na natin to. Papalit tayo ng inahin yan. Titingin tayo ng mas matangkad. So, medyo mababa kasi yung paa niya eh. Yan, ako na yung mga pagbenta natin. Ninang ko bro. Kamiling da. May kamiling sila. Okay bro. Double check mo. Ayan. Bayar natin from Kamiling. Hey bro, thank you. So yun na guys, nabenta na natin kaninang umaga yung dalawang female, tapos dalawang male na kambing natin. Yung isang female may kasamang isang anak. So at least na-out na rin natin yung mga 4 out natin na mga kambing. And dito tayo sa kabilang lote, bali ni pastol na ibang kambing. So yun no, papakita natin yung mga nakapastol dito sa kabila. Yung mga in-out natin, yung mga kailangan talagang ma-out kasi nga kaya nang nababanggit natin inbreeding mangyayari. Dahil yung bulog na yun, kapatid niya yung ibang babae. Tapos tatay nila si Tenga. So ito guys, yung anak naman ng native. Ganyan yung tsura nila pag maliwanag. Medyo payat yung inahin. Ang gagawin natin dito, purga plus vitamins. So DCM and B-complex i-inject natin sa kanya. Tapos purgahin na rin at the same time para yung nutrition is ma-absorb ng katawan niya, hindi ng mga bulate. Ito yung mga anak niya, oh, cute. Mahaba rin yung tenga. Ito brown dappled siya. So nagmana pa rin kay Tenga. Tapos itong dalawa is black. Pero ako nagugustuhan ko na rin tong mga black na color kasi ngayong nabenta natin kanina, di ba? Yung bulugan na 3 months old. Makintab yung balahibo. Pino. Maganda yung mga ganitong kulay. Siya. Dalawang female, isang male. Oops, kumakain na ng damo. Dapat to more on gatas talaga kasi dyan yung parasite sa damo. Tapos pakita ba natin yung iba ay isang ano natin, dumalaga, anak din nito. Every ano kasi to, every mga anak ang nangyayari after 1 month naglalandi agad. So andun naman yung bulog natin, napapaistad agad. So sulit na sulit yung ating inahin. Ang problem nga lang sa ganun, hindi natin siya nakukondisyon. Kaya minsan namamayat yung iba niyang anak dahil nga hindi na niya na pinapadede. Doon pumapasok yung ating pangsuporta na milk replacer. So okay rin na may stock tayo ng ganun para just in case man na hindi na magpadede yung inahin, at least pwede ka nating ipainom sa kanila yun. Dahil nga kahit pa paano naman nakainom na ng mga colostrum yung mga yan pagkapanganak. So okay na yun. So punta tayo dito sa loob, pakita pa natin yung iba na alaga natin, yung mga F-series na bower. Bali nga pala guys, yung iba nating kambing na doon sa likod ng bahay. Ayan ang itsura nila. So may harang mo. Dahil nga maano sila, malalakas, nanunuwag. Ayun, pinakamaganda yung isa oh. Zoom natin guys, yung isang bulugan. Ito yung first day niya dito sa pastulan. Kasama yung nanay niya. Tapos itong si Mikmik,
Ang anak ni Brown. Maliit yung anak ni Mikmik guys. Hindi gaya ni Ilong na malalaki yung mga nagiging anak niya. The first time is ang anak. Bale, next time try natin na ipastol na siya continuous kasi nga nagtagal siya ng ilang taon dun sa kulungan nila. So mas maganda pa rin talaga na papastol. Tingnan niyo naman oh. Ayan, anak nang naipapastol compare dito kay Mikmik na nasa kulungan lang dati. Which is naipastol naman siya. Kaso ilang buwan na lang 'yon. Mas maganda talaga yung naipapastol sila palagi. Nadi-disinfect din yung kulungan nila, madaling linisan kasi wala sila doon. Tapos sila naman nabibilad dito sa ating pastulan. Unlike pag nakakulong lang, hindi masyadong naarawan doon sa part na yon. Ito, yung nanay naman na to or yung inahin na to, kumakain ng kamote. First time niya ring manak, babae. Yan, dapol. Yan, ganda ng anak niya, laki. Ang kagandahan ng mga ganitong breed guys, mas mahal mo siyang mabebenta compare doon sa mga native. Diba kanina nga nagbenta tayo ng native, mas mura ng konti ang presyon kasi sa mga ganun, unlike pag mga upgraded, mas mabilis lumaki. So yun ang advantage kaya nag-upgrade tayo. Yung iba nga rito, ang inaalagaan is bower line dahil nga pang karne yung purpose. Karamihan kasi ngayon hindi na talaga hindi na nagpo-focus sa mga milk type na na kambing. Mas gusto nila yung mga bower line kasi pag kinuras mo na sa native, malalaki yung karne. Ang nga lang nun, kailangan talaga may nakareserba ka na milk replacer kasi yung mga Anglo line, malalakas maggatas yung mga yan. Pero napansin ko lang din, depende lang din sa mga pinapakain mo yun. Kung Anglo line nga yan, pero hindi naman sila nakakain or nakaka-absorb ng mga nutrients na kailangan ng katawan nila, parang bumababa rin yung milk production nila or humihina. Unlike pag yung kompleto talaga sila sa kain, malakas talaga yung pag-produce nila ng gatas. Pansin nyo to, itong native na to, diba? Native lang yan pero kaya niyang sustentuhan yung 3 anak niya. So nakadepende pa rin yun sa inahin kung gaano ba kaganda yung kanyang udder, gaano kalaki or gaano siya kagaling mag-alaga ng kanyang mga goatlings. So guys, yan lang muna ang ating video for today. So sa mga kapwa natin nag-aalaga dyan ng mga kambing, ng mga iba pang animals, shoutout po sa inyong lahat. Bale, marami pa tayong pwedeng gawin dito sa mga alaga natin. So sumusobra tayo ngayon sa population ng mga kambing dahil limited lang talaga ang gusto muna natin dito sa mga kambing. Kasi dito nga sa area namin marami nang nag-aalaga ng baka, meron na ring mga kalabaw. So yung pastulan nagkakaubusan, kaya limited lang muna yung ating pwedeng alagaan ngayon. Hindi tayo pwedeng magdagdag or mapasobra ng ating mga alaga. So focus tayo sa mga magagandang breed na mas malalaki, yung abot kaya lang ng ating mga kapwa consumer or mga farmers na gustong mag-alaga. So that's all for today guys. Thank you very much and see you next vlog. Bye bye.